Malalim na binuka ni Carter ang kanyang mga labi, tinignan si Jocelyn. At nagdalawang isip na napatitig sa kanya. Nagangat siya ng kanyang tingin at pagkatapos tiningnan nito. Nakita niyang pag-aalangan nito sa mga mata nito, takmang bubukan na sana ang bibig nito upang magsalita ng unahan na niya to. Mukhang si Roxanne ang tumawag. May problema na naman ba siya? Tanong niya dito na may malamig na mga mata. Alam niyang nahihiya lang itong magsabi sa kanya, ngunit gusto nitong umalis doon at puntahan na ito kagad. Oo, napatangong sagot ni Carter sa kanya at hindi nito tinagong totoo sa kanya. Nang marinig niyang sagot nito ay tumigil ang mga kamay ni Jocelyn sa kanyang ginagawa. Unti-unting sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang labi. Lagi na lang ganyan ang ginagawa niya. Wala na ba siyang maisip na bago? Tanong niya rito. Jocelyn, iba ang sitwasyon niya ngayon. Kagad na sagot nito sa kanya. Palagi mo na lang sinasabing iba-iba sa bawat pagkakataon. Nung nagpakasal tayo, naaksidente siya. Nung nakaraang linggo naman, nakidnap siya. Tapos nitong nakaraang araw, magpapakamatay siya. Ngayon naman, ano na naman? Malamig na tanong niya dito. Totoong dinukot siya noon, Jocelyn. Sagot ni Carter sa kanyang nakatitig sa mga mata niya at seryosong mukha. Napangiti si Jocelyn at pagkatapos napatitig din sa kanya. Lahat na lang ng dahilan niya, masasabi kong kakaiba, Carter. Hindi mo ba naisip ng lahat ng ginagawa niya ay peke at pinapaniwala ka lang niya? Lahat ng ito'y pakulo lang niya. Paano kung hindi talaga siya na aksidente? Hindi siya magpapakamatay, hindi siya dinukot. Paano kung ginawa niya lang lahat ng ito para puntahan mo siya? Dahil ganun siya kadesperada. Tuloy-tuloy na tanong niya dito. Hindi natin masasabing mga yan, Jocelyn. Ayaw ko mag-isip ng mga isip ngayon. Mabilis na sagot nito sa kanya. Kung tamang hula ko, kahit ano naman ang sasabihin ko ngayon sa'yo, pupuntahan mo pa rin siya, hindi ba? Kung ganun din naman, pwede mo na siyang puntahan ngayon, Carter. Malamig na sabi niya rito. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ni Carter dito dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sa ilang beses niyang nagpaalam ditong pupuntahan niya si Roxanne ay palagi itong tumatanggi at hindi siya nito pinapayagan. Pero sa mga oras na yon, hindi pa niya nagagawang paalam dito pero pinapaalis na siya nito kaagad. Tinignan ni Carter ng mahinahong mga mata ni Jocelyn at alam niya na kaagad na may ibang ngunit hindi niya lang malaman kung ano yon. Pero isang bagay ang nasisiguro niya. Si Jocelyn ay napakakalmado ngayon at napakamapagbigay. Nang makita siya nitong hindi gumagalaw at nakatitig lamang dito ay muli naman tong nagtanong sa kanya. Ano? Hindi ka ba naniniwalang pinapayagan kitang puntahan siya? Tanong nito sa kanya. Nang matapos magsalita si Jocelyn ay tinuro niya ang pinto palabas. Pumunta ka na. Kahit na anong mangyari hindi kita pipigilan. Huwag kang mag-alala. Malamig na sabi niya rito. Isa pa ay lagi akong napapaisip na ikaw lagi yung mali. Pero mali pala ako dahil ako talaga yung may mali. Kaya puntahan mo na siya. Hindi kita pipigilan pa. Jocelyn, pasensya ka na. Hindi ko talaga siya pwedeng pabayaan. Sabi nito sa kanya at pagkatapos nitong sabihin yun ay agad na tumayo si Carter. At umalis. Iniwan siya nitong mag-isa doon. Napatitig si Jocelyn sa likod nito at ngumiti na parang tanga. Hindi talaga niya to kayang pabayaan si Roxanne. Hindi niya kaya. Hanggang sa mga oras na yon, ang paningin nito ay nasa babaeng yan lamang maging ang puso nito. Pagkaalis ni Carter, tumayo si Jocelyn at naglakad palapit sa bintana. Hinawi niyang kortina at tumanaw doon. Mula sa ikalawang palapag ay malinaw niya nakitang figura ni Carter. Hindi ito gumamit ng payong at basta na lamang sumuong sa ulan. Hindi nito inalinta ng ulan kahit na nabasa ng katawan nito. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya. Pero nagmamadali siyang tumakbo pababa at sinundan ito. Carter! Sumigaw siya ng malakas. Kahit na napakalakas ang ulan at walang kasiguraduhan kung maririnig ba siya nito, ay sumigaw pa rin siya. Pero sa kabila ng napakalakas na buhos ng ulan, ay narinig pa rin ni Carter ang pagtawag sa kanya ni Jocelyn kaya napatigil siya sa kanyang paglalakad. Sa gitna ng napakalakas na buhos ng ulan, nang lumingon siya ay nakita niya si Jocelyn. Napalabas na ng pinto at unti-unti na itong nabasa. Hindi man lang nito inalalang sarili at dumiretso sa harapan niya. Bakit mo ko sinundan? Napakalakas ng ulan. Bumalik ka sa loob. Seryosong sabi niya rito. Jocelyn, bumalik ka na sa loob. Napakanipis ng suot mo at baka magkasakit ka sa ginagawa mo. Dagdag pa niya sabi dito. Hindi naman nagsalita si Jocelyn at tahimik lang siyang tinignan nito. Pumasok ka na doon. Tinawagan ko na si Kent para sunduin ka. Sabi niya nitong muli. Eh ikaw, paano ka? Tanong ni Jocelyn dito bigla.
Hindi niya lubos akalaing ganito pala talaga ito kadesperado pagdating sa babaeng mahal nito. Ako nang bahala sa sarili ko. Sagot nito sa kanya't pagkatapos lamang magsalita ni Carter. Nang pumaradang sasakyan sa harapan nila at dali-daling bumaba ng kotse si Kent na may daladalang isang payong sa kamay nito. Agad na bumaling si Carter dito. Ikaw nang bahalang mag-uwi sa kanya, sabi nito. Matapos bigyan ng utos si Kent ay muli na namang tumalikod si Carter at handa na sanang umalis. Ma'am, halika na po kayo, tiatid ko na po kayo pa uwi. Magalang na sabi ni Kent sa kanya at pagkatapos binuksan itong isang payong at ipinayong sa kanya. Samantali napatingala naman si Jocelyn sa kanyang ulo na may mismong payong at napatitig sa papalayong si Carter. Ibigay mo sa kanyang payong, utos niya kay Kent. Ma'am, mas kailangan yung payong na to ngayon. Isa pa yun din naman ang bili ni Sir sa akin. Mabilis din namang sagot ni Kent sa kanya. Ngumiti si Jocelyn pagkatapos malamig na tinitigan to. Ibigay mo na sa kanya dahil hindi ko yan kailangan. Sa totoo lang ay halos ayaw na niya sa lahat ng galing dito. Anong gagawin niya sa payong na yon? Pero ma'am, bago pa man matapos ni Kent ang sinasabi nito ay mabilis siyang nagsalita. Ako na lang ang magbibigay sa kanya. Mabilis na sabi niya dito takmang kukuhanin na sana niya ang payong. Pero kagad na nagsalita si Kent. Okay po ma'am, sige, ibibigay ko na po sa kanya. Sabi nito sa kanya't mabilis na tumalikod kay Jocelyn para habulin si Carter. Hindi sumagot si Jocelyn at sinundan lamang ng tingin si Kent na papalayo. Samantalang marinig ni Carter ang sinabi ni Kent ay labi siyang nagalit dahil sa pinilit pa talaga ni Jocelyn ibigay sa kanya ang payong. Pero sir, siguring nag-aalala lang siya sa inyo. Mas mabuti nang tanggapin niyo na po ito para na rin matapos ng problema. Sabi ni Kent sa kanya, ngunit sa huli hindi nito tinanggap ni Carter at pagkatapos ay agad na nangalit ang kanyang mga ngipin at mabilis na sumagot dito. Ayokong tanggapin ang payong na ito. Matapos sabihin yon, ay kinuha niya ito at dali-daling tinapon niya ito gamit ang kanyang mga kamay. At ang payong ay nahulog sa lupa pagkatapos. Kitang-kita ni Jocelyn tinapon ni Carter ang payong sa lupa. Dahil sa lakas ng hangin ay hinangin to ng malakas. Sobrang sakit ng puso ni Jocelyn. Pakiramdam niyang puso niya parang ang payong na yon. Jocelyn, sumuko ka na. Hindi ka niya mahal at hindi ka niya kailanman mamahalin. Pagalit niya sa kanyang sarili. Matagal niya na itong ginawa dapat. Ang ulan ay bumubuhos na mas naging mas mabigat ang bawat patak nito. Nakita niya kung paano nawala si Carter sa kanyang paningin at dali-daling sumakay sa kotse hanggang sa nawala ng tuluyang nawala. Palayo ito ng palayo hanggang sa hindi na niya ito nakita pa. Sa mga oras na yon doon na lumapit si Kent sa kanya. Akmang magsasalita na sana to pero inanahan na niya. Hindi mo na kailangang ihatid pa ako. Pwedeng sundan mo na lang siya. Malamig na sabi niya nito ngunit matatag na nagsalita si Kent sa kanya. Ma'am, pasensya na po pero hindi ko pwedeng gawin yun. Kailangan ko siguraduhin makakauwi kayo dahil yun ang utos ni Sir sa akin. Sagot nito sa kanya. Kung ganon ay alam ba kung bakit siya umalis na mag-isa? Wala sa sariling tanong niya dito. Umiling naman kagad si Kent sa kanya. Dinukot daw si Roxanne at tumalis siya para iligtas ito. Hindi ko alam kung gaano kadelikadong mga kidnapper. Sigurado ka bang ayaw mo siyang sundan? Baka mapano siya. Sabi niya rito. Nang matapos siyang magsalitay kagad niyang nakitang mukha ni Kent. Nagulat na gulat dahil sa sinabi niya. Ma'am, totoo ba ang sinasabi niyo? Tanong nito sa kanya. Siyempre, wala naman akong dahilan para gumawa ng kwento. Isa pa'y hindi ako magiging ganun kadesperada kung hindi ako nagsasabi sa'yo ng totoo. Okay po ma'am, aalis na ako kagad at huwag niyo nang alalahanin pa si Sir. Dahil sinisiguro ko sa inyong poprotektahan ko siya. Paniniguro nito sa kanya. Napatango na lamang si Jocelyn dahil sa sinabi ni Kent sa kanya. Pagkatapos bago to umalis ay tumawag to ng kotse para may masakyan si Jocelyn. Nang makita nitong nakasakay na si Jocelyn ng kotse at umalis na ay napayapa na. Ang kanyang isip ngunit kung alam lang sana na mas mapapasama pala si Jocelyn sa sinakyan nito ay hindi na lamang sana niya ito pinasakay sa kotseng iyon. Samantalang sa kotseng tahimik lang na nakaupo si Jocelyn. Nakapatong ang kamay niya sa ibabang bahagi ng kanyang puson. Pinoprotektahan. Mga baby ko, pasensya na. Pinangako ko sa inyong si mamang bibigyan kayo ng kompletong pamilya. Pero pagod na si mama eh. Pagod na si mama sa pangatawanan ng pangako niya sa inyo. Sabi niya habang marahang hinahaplos to. Mga anak, hindi man kayo magkaroon ng ama sa hinaharap
Ay huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman kayong alagaan at buhayin eh. Bagamat sumasakit ang kanyang puson nang maisip niyang dalawang bagong buhay, sa kanyang tiyan ay napuno pa rin ng pag-asa at tiwala sa buhay si Jocelyn. Hindi lang naman si Carter ang dahilan ng buhay niya. Nasisiguro niya na dala ang mga sanggol na yon ang panibagong buhay para sa kanya. Miss, yumuko ka! Biglang sigaw ng driver mula sa front seat. Nang mag-angat siya ng kanyang ulo, puno ng gulat ang kanyang muka at halos tumigil ang tibok ng puso niya. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, isang malaking truck ang nagmamaneho patungo sa kanila na walang kaingat-ingat at napakabilis. Wala itong planong tumigil. Wala itong pakialam sa kanila. Napahawak si Jocelyn sa gilid ng kotse at nanginginig sa takot ang buo niyang katawan. Sa mga sandaling yon ay napakarami salitang bigla na lamang lumitaw mula sa kanyang isipan. Carter, paalam na. Mahinang bulong niya sa kanyang isip. Nay, mukhang magkikita na tayo. Mga anak, pasensya na. Hindi ko alam kung paano ko kayo poprotektahan. Mabilis niyang kinuha ang bag niya at nilagay sa kanyang tiyan at pagkatapos ay mabilis na yumuko upang protektahan ang kanyang tiyan. Napapikit siya kasabay ng malakas na pagsalpok ng sasakyan. Bang! Sa sumunod na sandali naramdaman niya ng kotseng sinasakyan niya ay nagpagulong-gulong hanggang sa maramdaman niya ang pagkahilo. Bumagsak ang ulo ni Jocelyn sa sahig ng kotse. Hindi na niya matandaan pa kung ilang beses na gumulong ang kotse sa kalsada bago ito tuluyang tumigil, ngunit ang tanging alam niya lamang ang buong katawan ay masakit, lalo na kanyang ulo, sobrang sakit nito. Pakiramdam niya ay parang hihiwalay ng kaluluwa niya dahil sa sobrang kirot ng ulo niya. Sa pamamagitan ng rearview mirror ay nakita ni Jocelyn na patuloy na nagmaniobra ng sasakyang nakabangga sa kanila hanggang sa palayo na ito ng palayo. Sobrang sakit ng ulo niya at pakiramdam niya ay sasabog na to, pero pinilit niya pa rin ang sarili niyang manatiling gising. Dahan-dahan siyang gumalaw, inipon niya talagang lahat ng kanyang makakaya at pagkatapos ay tinignan ng kanyang harapan. Nakita niyang driver na nakasubsob sa harap ng manibela at umaagos ang dugo mula sa ulo nito. Pinilit niyang abutin ito at ginamit ang natitira niya pang lakas para yugyugin ito. Gumising ka, Manong. Gumising ka, sabi niya dito. Kailangan mo kumapit, Manong. Nahirapang sabi niya at naghahabol ng kanyang paghinga. Biglang napaiyak si Jocelyn at pinilit na sumigaw, lalo nang makita niya hindi na ito gumalaw at wala siyang nakuhang sagot mula dito. Bukod pa doon ay mas dumami pang dugo na umaagos mula sa kanyang ulo at ang amoy ng dugo ay kumalat sa loob ng sasakyan. Iniisip ni Jocelyn na ang amoy ng dugo ay galing sa driver hanggang sa maramdaman niyang sakit sa kanyang puson na tumatagos hanggang sa kanyang kaloob-looban at doon niya naramdaman ang mainit na likidong umaagos mula doon. Bigla siyang kinabahan at natakot. Halos ayaw niyang ibaba ang kanyang ulo upang tignan ito. Takot na takot siya. Ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili at ibinaba ang kanyang ulo. Baby, ang mga baby ko. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Jocelyn. Gusto niyang humingi ng tulong, gusto niyang makalabas doon at higit sa lahat gusto niyang pumunta sa ospital. Ngunit ang pinto ng kotseng nakaharang kung saan ay na-UP pa ito. Ang ulan sa labas ay nanatiling napakalakas ng buhos at halos walang mga kotseng dumadaan sa kalsadang iyon. Dahil sa ibang daan niya, idinaan ng driver. Kahit na sumigaw siya ay walang makakarinig ng paghingi ng tulong niya. Napaisip siya kung ano bang dapat niyang gawin para maisalbang mga anak niya. Napahawak siya sa pagitan ng kanyang mga hita at pilit na sinapuyon upang hindi umagos ang dugo. Mga anak, please, kumapit pa kayo. Magiging maayos din ang lahat. Bulong niya sa pagitan ng kanyang mga pagluha. Kumapit kayo, ililigtas kayo ng mommy. Mga anak, huwag kayong umalis, please. Huwag niyong iwan si mommy, ha? Parang gripong pagtulo ng luha ni Jocelyn. Habang binubulong ang mga yon, takot na takot siya. Takot na takot. Bigla siyang napalunok at pinigil ang sarili. Kinalman niya ng pilit ang sarili niya. Hindi, Jocelyn, hindi ka dapat magpanik. Dapat manatili ka pa rin kalmado, bulong niya sa kanyang sarili. Kapag kalmado ka lang, maliligtas ka ng mga sanggol, sabi niya. Habang humihinga siya, pinisil ni Jocelyn ang kanyang palad at pilit na pinapanatiling kanyang sariling gising at kalmado. Hindi maililigtas ng takot ang tao, sa pamamagitan lamang ng pagkalmay makakahanap siya ng paraan. Hanggang sa may pumasok sa isip niya, tama ang kanyang cellphone, may cellphone siya at kaya pa naman niyang tumawag.
Nanginginig ang mga kamay niya na pilit hinanap ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang sarili kahit na nanginginig ang mga kamay niya. Sa huli sa wakas natagpuan niyang kanyang bag sa sahig ng kotse sa harap. Nahirapan siyang gumalaw at nagdadalawang isip siya kung makakaya niya ba itong kuhanin. Sinubukan niyang gumalaw ngunit napasigaw siya sa sakit at napaiyak. Hindi niya ito makukuha. Wala na siyang pag-asa pa kapag hindi niya ito nakuha. Ngunit bigla niyang inisip ang mga sanggol sa sinapupunan niya at dahil doon ay mas naging desperado siya. Hinubad niyang kanyang sapatos at ginamit upang maabot niya ang kanyang bag. Sa labas ng bintana ay bumubuhos ang ulan at sobrang lamig dahil walang tigil ang pag-ihip ng hangin. Ngunit sa loob ng sasakyan si Jocelyn ay pawis na pawis at ang kanyang mga kamay ay desperado nang inaabot ang bag. Dahil sa sakit at kirot ay malamig ang pawis niya sa buong katawan, lalo na sa kanyang puson na para bang may tumutusok sa kanya na karayom at masakit din ito sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon hindi siya sumuko. Sa wakas ay naabot niyang kanyang bag at sa sandaling iyon ay napaluha si Jocelyn sa sobrang galak. Agad niyang binuksan niyon at nilabas ang kanyang cellphone pero hindi nagtagal ay nalaman niyang may mali sa kanyang cellphone. Ayaw nitong bumukas ngunit hindi siya sumuko. Paulit-ulit niyang sinubukang buksan at hindi niya mabilang kung ilang beses yon. Sa wakas ay tuluyang umilaw to. Sa mga sandaling yun ay wala siyang ibang maisip kundi ang tawagan si Carter. 2 beses nitong tinawagan ngunit hindi ito sumagot, ngunit sa pangatlong pagkakataon ay tuluyan na nga nitong sinagot ito. Carter, iligtas mo ko! Agad niyang sigaw na sagutin nito ang tawag niya. Samantalang dahil sa sinabi ni Jocelyn ay bigla siyang nag-alala. Bakit? Anong problema? Kaagad niyang tanong dito. Carter, na-aksidente ako at hindi ako makalabas ng sasakyan. Please, iligtas mo ako. Bilisan mo please. Pakiusap niya rito. Nasa panganib ng mga baby niya. Nang tawagan ni Jocelyn si Carter ay bigla siyang nabuhay ng pag-asa. Naisip niya na kapag nakuha ng mga kidnapper ang perang pangtubos kay Roxanne, ay tsak na pakakawalan ng nila ito yun pero siya. Iba siya. Na-aksidente siya sa kotse at sobrang sakit ng buong katawan niya. Kapag hindi siya kaagad nagamot at nadala sa ospital ay baka mamatay na siya. Gayunman hindi niya akalaing hindi siya pakikinggan ni Carter. Jocelyn, hindi naman siguro nakakatawang ganitong klaseng biro. Malamig na sabi nito sa kanya. Nang marinig niyang sinabi nito ay halos manlamig ang buong pagkatao niya. Tumaas ang sulok ng labi niya. Gusto niyang tumawa pero hindi niya magawa. Gusto niyang umiyak pero hindi siya makaiyak. Biro, Carter, sa tingin mo ba'y nagsisinungaling ako sa'yo? Tanong niya. Desperado siyang mabuhay kaya niya ito tinawagan pero ito lang palang mapapala niya. Ang masikip na kotse puno na ng init. Ang init ng makina ay sumisingaw na sa loob. Mainit na rin ang ibinubugan niyang hangin dahil nakasarado ang sasakyan. Ang kanyang puso ay nanlalamig dahil sa mga salita nito sa kanya. Sobrang lamig na maging ang buong katawan niya. Mas lalo pang tumindi ang sakit ng ulo niya pero tiniis niya pa rin ito. Kaya niya pa namang tiisin ito, ngunit ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puson ang nagpahina sa kanya. Carter, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Hindi ko kailangang magsinungaling. Na-aksidente talaga ako at sobrang sakit ng buong katawan ko. Nakikiusap ako sa'yo, iligtas mo ko. Pagkatapos niyang sabihin ng mga salitang ito ay walang magawa si Jocelyn kung hindi umungol sa sakit. Sobrang sakit. Jocelyn, malamig ang boses ni Carter. Napalinaw na sinabi ko kay Kent na ihatid ka niya pa uwi. Alam kong ayaw mo kong pumunta kay Roxanne. Pero kung hindi ako pupunta ay baka mamatay siya. Dagdag pa nito. Sabi mo hindi mo ko pipigilan pero ngayon ano yung ginagawa mo ha? Tanong nito sa kanya. Nang mga oras na yun ay gustong tumawa ni Jocelyn pero hindi niya magawa. Grabe, iniisip nitong ginagawa niya lamang yun para pigilan tong puntahan si Roxanne. Carter, hindi talaga ako nagsisinungaling sa'yo. Na-aksidente talaga ako kung mamamatay si Roxanne. Paano naman ako? Tanong niya ritong punong-puno ng hinanakit. Paano ko sabihin ko sa'yo hindi lang ako pwedeng mamatay, kung hindi pati yung mga baby natin? Tanong niya sa mahinang tinig. Mga baby? Tanong nito. Humigpit ang hawak ni Jocelyn sa kanyang cellphone. Sa huling sandali, alang-alang sa mga sanggol. Sa wakas ay sinabi niya ng lihim na nakatago sa kanyang puso sa loob ng ilang buwan. Oo, mga baby. Hindi ko sinabi sa'yo 3 buwan na akong buntis. Sabi niya dito. Sobrang sakit ngayon na pakaramdam ko't dinudugo ako. Iligtas mo ko. Iligtas mo mga anak natin, please.
Nagmamakaawang sambit niya dito. Dumarami ng dugong umaagos mula sa kanya. Simula nang magsama tayo, palagi tayong gumagamit ng protection, Jocelyn. Kung may iba ka pang idadahilan sa akin, iba ka mas maniwala pa ako. Malamig na sabi nito sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Dahil na-aksidente talaga ako, talagang nanganganib ang buhay ng mga baby ko. Kung sakali mang malaman mong nagsasabi ako ng totoo, tandaan mo, hindi kita patatawarin. Pagkatapos niyang sabihin yon, ikagad niyang pinatay ang tawag. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay agad ulit siyang nagdial at sa pagkakataong iyon ay emergency hotline ng tatawagan niya. Gusto niyang mabuhay. Kailangan niyang mabuhay dahil sa ganung parang lamang magiging maaring maligtas ang kanyang mga baby. Gayunpaman nakakatatlong pindot pa lamang siya nang bigla na lamang nagiging itim ang screen ng kanyang cellphone. Sinubukan niyang buhayin ito ulit kaya lamang walang naging epekto dahil nanatili pa ring black ang screen. Kung alam niya lang na magiging ganun palang sagot sa kanya ni Carter, edi sana hindi niya na sinayang huling pag-asa niya dito. Diretso na lang sana siyang tumawag sa emergency hotline. Napakalaking pagkakamali ng ginawa niyang yun. Gayunpaman, alam na niyang wala namang makakaalam ng mga mangyayari sa mundo. Idagdag pa na wala na siyang magagawa pa, kahit namang hinayang pa siya. Mabilis nang itinapon ang kanyang cellphone at pagkatapos napaiyak ng mapait. Tumulong luha sa kanyang pisngi dahil wala na siyang alam na darating upang iligtas siya maliban na lang sa sarili niya. Napahawak siyang muli sa tiyan niya. Mga anak, kumapit pa kayo ha? Gagawa ng paraan si Mommy. Hindi papayag si Maming mawala kayo. Sabi niya habang patuloy ang pagtulo ng kanyang luha sa kanyang mata. Gustong gusto niyang makalabas. Kailangan niyang makalabas sa kotseng iyon dahil yun lamang ang nakikita niyang paraan para mabuhay siya at ang mga anak niya. Napatingin sa pinto sa kaliwang bahagi ng driver si Jocelyn at pagkatapos inipon niyang buo niyang lakas upang gumapang at binuksan ang pintuan. Ang buhos ng ulan ay tulad pa rin ng dati, napakalakas. Pagkabukas ni Jocelyn ng pinto ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at pagkatapos ay nabasa ang buong katawan niya at ang ulan ay inanod ang dugong nagmumula sa kanyang katawan. Sa mga sandaling ito ang suot ni Jocelyn na puting palda ay napuno ng pulang dugo. Napakakulay at napakalagkit. Bumubuhos ang malakas na ulan sa katawan ni Jocelyn at giniginaw na rin siya. Nagumpisang manginig ang buong katawan niya dahil sa sobrang lamig. Halos mamanhid na rin ang kanyang mga kamay at halos manigas na rin ang buo niyang katawan. Ngunit pinilit pa rin niyang makalabas ng kotse kahit napapaano. Sa wakas ay nakarating na siya sa gilid ng pinto ng kotse at takmang ihakbang na sana niya ang kanyang mga paa nang makaramdam siya ng sakit na tumatagos mula sa kanyang binti hanggang sa kaloob-looban niya. Ang sakit, sobrang sakit nito. Pero kahit gaano to kasakit, hindi to maihahambing sa sakit sa puso niya. Ang sakit ni binigay sa kanya ni Carter ay parang isang kutsilyo na naghihiwa sa kanyang pusong pumatay dito. Ganito ba talaga kasakit ito? Hindi niya naiwasang mapatanong sa kanyang isip. Wala man lang dumadaan ng mga sasakyan sa kalsada ng mga oras na yon. Pinilit ni Jocelyn makababa ng sasakyang gumagapang at nagsumikap siyang makarating sa gilid ng kalsada. Naisip niya kasi na baka kung sakali mang may dumang kotse ay makita siya at dalhin siya sa ospital o kaya tumawag man lang na ito ng tulong. Kaya lamang ay ang ulan ay napakalakas at may isang kotseng dumaan, ngunit tila wala itong pakialam at basta lamang siya nitong nilampasan kahit na kinakawayan na niya ito. Walang alam na paraan si Jocelyn lalo na't buhay na niya ang nakataya dito lalo ng buhay ng mga anak niya. Nakita niya na may paparating na sasakyan at pagkatapos bigla siyang napapikit. Mabilis niyang pinagalaw ang kanyang kamay upang gumapang patungo sa gitna ng kalsada. Gusto niyang huminto ito. Gusto niya itong pahintuin ito. Biglang dumating ang matalim na tunog ng preno at pagkatapos ay ilang pulgada na lamang ang layo niya mula sa kotse. Napapikit siya kanina sa sobrang takot kaya ng mga oras na yon ay dahan-dahan na siyang napamulat upang tignan ang nasa harapan niya. Kung hindi lang siguro ito nakapagpreno kaagad, malamang sa malamang ay patay na siya sa mga oras na yon. Sa sandaling malaman niyang hindi siya patay na mulang mga mata ni Jocelyn at napaluhat masayang ngumiti, agad siyang gumapang palapit sa pinto ng kotse at nagmakaawa. Na-aksidente ako. Pwede ba akong makiusap na kung pwede tumawag kayo ng ambulansya? Please, nagmamakaawa ako. Tumutulong luhang pakiusap niya. Nang matapos siyang magsalita ay bigla na lang bumukas ang pinto ng kotse at sumunod na sandali,
Isang lalaking matabang muka't naglakad pababa. Nang makita siya nito'y inabot nitong kamay niya at mabilis na tinulak sa kalsada. Gulat na gulat si Jocelyn sa ginawa nito. May sakit na bumalot sa kanyang puso't maging sa kanyang puson. Biglang lumakas ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang puson dahil sa ginawa nitong pagtulak sa kanya. Nasakit talaga at sobrang sakit ay halos hindi na siya makatayo pa. Nang makitang mas dumami pang dugong dumadaloy sa katawan niya ay biglang nagsalitang lalaki. Baliw kang babae ka. Kung gusto mong mamatay, humanap ka ng lugar na walang madadamay. Idadamay mo pa akong lintik ka? Narinig ang sabi nito sa kanya. Mamatay ka na kung mamamatay ka. Sabi nito sa kanya bago to tumalikod at bumalik upang sumakay sa kotse nito. Ilang sandali pa'y pinagmasdan ni Jocelyn ang mabilis na takbo ng kotse papalayo sa kanya. At habang papalis ito'y nagtalsikan pa siya ng tubig dahil sa pag-arangkada nito. Sa isang iglap, ang kanyang katawan at mukha'y nabalutan ng dumit bigla siyang nanlumo at nanliit sa sarili niya. Gusto niyang hilahin ang sarili niya sa gilid ng kalsada dahil alam niya kung gaano kadelikado sa gitna ng kalsada. Gayunpaman wala na siyang natitirang lakas pa. Sobrang sakit na ng katawan niya at habol-habol na rin niya ang kanyang paghinga. Isa pa'y bigla na lamang naisip ang kanyang inatang lolo ni Carter. Sobrang namimiss niya ng mga to. Siguro this time, hindi na siya papaboran pa ng Diyos at kailangan niya na talagang samahan ang mga ito. Baka mas magiging masaya siya sa langit kesa dito. At least doon ay may nanay siya na nagmamahal sa kanya. At ang kanyang lolo na mahal din siya doon sa langit. Poprotektahan siya ng mga ito at hindi siya hayaan pang magdusa o makaramdaman lang ng kahit na konting sakit man lang. Ang mga baby niya ay kasama niya rin. Hindi sila maghihiwalay pa. Doon ay sama-sama sila at magiging masaya. Sorry mga anak ko, hindi nakahinto pa rin ng mommy ang pangako niya. Pero huwag kayong mag-alala. Kahit anong mangyari, makakasama niyo pa rin si mommy. Ngumiti siya. Ito ay ang magiging huling ngiti sa mukha niya at pagkatapos, nilagay ni Jocelyn ang kanyang kamay sa kanyang ibabang tiyan at ganap na tinanggap ang kapalaran niya na wala ng pag-asa pa na mabuhay pa siya at ang mga anak niya. Sumusuko na siya dahil alam niya na wala nang darating na magliligtas pa sa kanya. Sa kanila, wala nang nanay niya at ang maging ang kanyang lolo. Ang tatay niya puro sugal lang ang alam. Ang kanyang pinakamamahal na tao sa mundo, ang kanyang asawa'y pinagbintangan pa siya na ang lahat ng iyon ay kasinungalingan lamang. Hindi siya nito pinaniwalaan o alam ni Carter na nagsasabi siya ng totoo pero pinili pa rin itong naunahin si Roxanne dahil ito ang mahal nito. Jocelyn, talo ka. Talo ka na talaga. Doon lang siya natauhan at napasambit kasabay ng kanyang pagpikit. Carter, kung totoo mang may pangalawang buhay, hindi ko hinihiling na muli ka pang makita. Paalam Carter, this time ay totoo na. Ano kayang mangyayari kay Jocelyn? Ngayon nasa bingit siya na kamatayan at ang pinagbubuntis niya. Anong gagawin ni Carter kapag nalamang nagsasabi ng totoo si Jocelyn? Makaligtas pa kaya si Jocelyn sa kapahamakang nangyari sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.